Hi, good morning mga ka-vlog. This is Jay, Kuya Jay, and for today's vlog, pag-uusapan natin yung mga requirements na bago o dinagdag ng Polo Dubai sa mga mga kababayan natin na gustong pumunta o gustong itry yung pagtatrabaho dito sa UAE. So, unang-una mga ka-vlog, kapag ikaw kasi gusto mong pumunta dito, kailangan mo ng sponsor, okay? Yung magbibisa sa'yo. Kasi dun sa immigration sa atin sa Pilipinas, sobrang higpit. Hindi ka nila i-allowed na pumunta dito na walang maging sponsor. So, paano nga ba mag-sponsor, guys? Guys, yung pag-i-sponsor, makukuha lang yan, guys, sa embassy, sa UAE Philippine Embassy dito sa UAE, which is matatagpuan dito sa Dubai. Matatagpuan siya sa Alcosais, okay? Okay guys, dati kasi nung pumunta ko dito, kinuha ko ng sister ko. So yung salary niya is about 5,000 in ED. So in peso nagkakahalaga siya ng 65 to 70,000, okay? And then after that, madali lang naman yung pagpunta ko dito. Hindi ako nagka-problema sa immigration. Kasi nga, kasama ko yung pamangkin ko na mag-travel. So, may kasama akong bata, kaya hindi gaano maraming tanong sa akin. Okay? And then, now, after this, we have facing pandemic right now. So, that's why, yung Polo Dubai, naghigpit sila. Sa mga, actually, open na naman ang Dubai. Sa mga gusto mag-tourist, open na siya. Kasi sa atin, ang pinagkaiba guys, sa mga ibang bansa na gusto magpunta dito, kung kailangan may ticket lang sila at visa, makakapunta na sila kasi maluwag yung immigration nila. Kumpara sa atin guys, marami tayong mga documents na kailangan ihanda kahit na kumpleto ka. Minsan, pagka kinakabahan ka, pamaling-maling yung sagot mo or hindi ka nakapag-focus din sa tanong na sa immigration, talagang i-deny ka nila, hindi ka nila palalabasin ng immigration. Deny ka nila, hindi ka nila palalabasin ng immigration sa Pilipinas. Okay guys, and then ngayon kasi guys, medyo nagtipid yung Philippine Consulate sa Dubai. Nagbibigay na lang sila ngayon ng sponsorship doon sa mga taong nagre-range ng salary ng about 10,000 PED. So, nag-equivalent siya ng almost 120,000 peso, 120,000 peso sa Philippine peso. So, ngayon guys, hindi natin masisisi yung Philippine Embassy or Philippine Consulate dito sa Dubai, sa UAE, kung bakit nagtaas sila. Unang-una guys, maraming mga kababayan natin yung nawalan ng trabaho. Pangalawa, kung hindi makahanap ng trabaho yung mga kababayan natin na nag-tourist dito, regarding dun sa pagtataas ng Philippine Embassy ng requirements ng salary sa mga taong nagtatrabaho dito, gusto nilang kuhanin yung kamag-anak nila, they need to have at least 10,000 AED. In Philippine peso, it's more than 100,000 peso. Okay? And then, on my opinion lang guys, okay din naman yung ginawa nila. Kasi maraming cases na nangyari at nangyayari dito sa UAE na may mga kapwa nating Pilipino na napunta dito, wala talaga silang budget. Although may budget, kaya lang nauubos na pagka kailangan nilang mag-renew ng visa ng 3 months, kailangan nilang mag-exit ng country, tapos bumalik ulit, and then they need to buy another 3 months visa. So it's up to them. Merong isang buwan, merong 3 months visa. But that visa is so costly. Talagang mahal siya. So, walang meaning to say, kailangan nilang, yung ibang kabayan, hindi ko naman nila lahat. May mga ibang kabayan na gumagawa ng illegal
may mga ibang kabayan na sa mga babae, may mga kabayan na talagang gumagawa ng hindi maganda. So pati yung ibang kababayan natin na dadamay dito, gawa din ng iba nating kababayan na gumagawa ng illegal. So hindi naman lahat gano'n. Pero yun yung mostly na nangyayari dito. So yun yung ina-avoid ng Philippine Consulate ng gobyerno natin. Kasi kapag kaano man mangyari sa mga Pilipino na nagtatrabaho dito, sila yung responsibilidad nila sa huli, responsibilidad nila, sila yung sabihin natin magre-resolve sa problem ng mga kapwa nating Pilipino. So kaya yun yung ina-avoid nila. So sa mga gustong magpunta dito, make sure na dadaan tayo sa legal na proseso, although na legal naman lahat, pero make sure natin na pagdating mo dito, meron kang sapat na pera para to survive at hindi tayo gagawa ng mga illegal na bagay tulad ng mga nangyayari. Kasi mahirap dito guys, this is Middle East and iba yung batas nila dito at saka sa batas natin sa Pilipinas. So, hindi pwede dito yung under the table kapag kami nagawa kang mali, under the table. No, it's not. They have own Muslim law na talagang kailangan mong sundin. So, yun yung ina-avoid ng Philippine Consulate. Kaya sila nagtaas ng sahod. And guys, I've been there in Philippine Consulate, but it was in Abu Dhabi. And that time, I have one relative who ran away. Not because she liked, but she ran away kasi minamaltrato siya ng amo niya. So, yung process niya dito, ang pagpunta dito, hindi niya ako in-inform niya ako na na siya. So, parang nandito na siya. So, okay, tinulungan ko naman siya. Kaya yung pagkita ko sa kanya dun sa embassy, as in siguro sa isang room, na sa 40 or 30 sila, isang room yon. So, ikaw na ang bahala dumiskarte kung paano ka makakatulog. Ikaw na ang bahalang dumiskarte, humanap ng comfortable na pwesto para lang magkasya kayo. So, yun nga, nagtagal siya dun ng at least, I think 4 months or 3 months. Kasi, naman yan, thanks sa ating presidente, nagbigay naman siya ng libreng ticket. Yun nga lang, they need to wait because hindi lang sa UAE yung may problemang ganon. Buong mundo tayo. Maraming mga OFW tayo. Maraming mga OFW sa iba't ibang bansa na nakakaranas din ng pagmamaltrato, kalupitan ng mga employer. So, wala silang magagawa. Kaya nga nandiyan din. Although, trabaho naman talaga yun ng Philippine Consulate, kaya nandiyan sila. Sa bawat bansa, merong embahada na nakasubaybay sa ating mga overseas Filipino workers. So, yun nga guys. Kung gusto nyo pumunta dito sa UAE, kailangan nyo magpa-sponsor sa relatives nyo na at least na may sweldo na at least 10,000 AED. So, ilalagay ko sa baba yung website para doon sa mga nabanggit ko sa mga hindi ko nabanggit na information, pwede kayong mag-login doon sa website ng Apollo Dubai para sa dagdag kaalaman. So, yun lang guys, until next vlog.